Video natin ngayon, magluto tayo ng sariwang pansit Mickey. Madali itong gawin. Sa mainit na kawali, eto, maglagay ako dito ng mantika. And then, kapag mainit na yung mantika, isunod na natin kaagad ilagay yung ating pork. Kapag hindi kayo kumakain ng pork, you can replace this with chicken or beef. At kapag golden brown na, magkasabay na natin ilagay dito ang sibuyas at saka bawang. Mas tipid sa gas, sabay kasing maluluto. Pero kung gusto naman ninyo garlicky ang flavor ng inyong cooking or ng inyong niluluto, unahin ninyong ilagay ang garlic. Kapag brown na yung garlic, saka ninyo ilagay ang sibuyas. Actually, itong niluluto kong Mickey ay kalahating kilo lang ito. Sakto lang pang 2 hanggang 4 na tao. Ngayon, inilagay ko na itong carrots. Lagi kong inuuna ang carrot dahil matigas ito kumpara sa mga leafy vegetables na ilalagay natin sa ating pansit Mickey today. Magpapalit nga ulit ako ng sandok. Napakaingay pala gamitin talaga nitong stainless na tong sandok na to. Okay na to. O yan, hindi na masakit sa tenga. Ituloy lang natin ang ating pag-isa dito sa ating carrot hanggang sa medyo lumambot na ito. At kapag nakita natin na parang medyo malambot na, isunod na natin ang ating susunod na gulay. Ang isusunod ko dito ay itong ating repolyo. Ngayon, ituloy lang natin ang pag-isa nitong ating repolyo. Yung iba gusto lutong-luto, ayaw nila nung crunchy, pero I prefer half ko. Pero kung gusto nyo naman yung malambot yung gulay, ituloy lang po ninyo yung inyong pag-isa hanggang sa tuluyan ng maluto yung inyong repolyo. Pero ako, half ko lang ito. Actually, double purpose itong vlogging ko. Hindi lang ako nagva-vlog, kundi dinodocument ko rin kung paano ko lutuin yung mga recipe na gustong kainin ng anak ko para palang araw at least may marireview siya na video kung paano niluluto yung mga pagkain na gusto niya. Madali lang naman mag-video, hindi kagaya nung unang panahon na pakahirap pa para gumawa ng video. And now ilalagay ko na ang ating broccoli. Hindi ko na ito blinanch, diniretso ko na. Pwede rin naman ninyo ito i-blanch. Pero sa akin diniretso ko na kagaya na to. Para walang tapon sa sustansya. Gaya ng sinabi ko kanina, nagdagdag ako dito ng konting mantika pa para tuluyan kong maigisa yung ating mga gulay. Pero syempre pa konti-konti lang. Itong pansit Mickey, pwede ninyo itong lutuin with or without sabaw. Pero itong gagawin ko ngayon, wala itong sabaw. Siyempre maglalagay ako ng tubig dito or sauce, pero ibig ko sabihin is patutuyuin ko siya. Ngayon ay maglalagay ako ng oyster sauce para magkaroon siya ng malamis-lamis na lasa. Tinatansya ko lang po yung aking paglalagay ng mga pampalasa. Ngayon naman ay maglalagay ako ng konting soy sauce para may lasa na kaagad yung ating mga gulay. Hahaluin lang natin itong mabuti para magsama-sama lahat ng ingredients, lumasa yung ating mga inilagay na pampalasa. Tapos, hahanguin ko ito, isi-set aside ko para hindi naman siya ma-overcook. Para sa akin, tama na yung texture na pagkakaluto ng aking mga gulay, so isi-set aside ko lang ito. Ngayon ay gagawa naman ako ng sauce. Tatansyahin ko lang yung tubig, sakto lang na maluluto yung aking pansit Mickey. Maglalagay ulit ako ng konting soy sauce. Ngayon ay maglalagay din ako ng konting oyster sauce. Maglalagay din ako ng pamintang durog. Hindi na ako maglalagay ng asin kasi maalat na yung soy sauce. Pakukuluan ko muna ito. Kapag kumulo na, ilagay na natin ang ating fresh na Mickey at yung ating mga sahog na ginisa kanina.
I-mix lang natin ito silang lahat and pwede na itong iserve. Ililipat ko lang ito sa isang serving plate and we're done. Eto na po ang ating pansit Mickey. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana samahan niyo po akong muli sa mga susunod kong video. Happy eating! Huwag pong kalimutang mag-subscribe. Marami pong salamat. Bye-bye po and God bless po sa ating lahat.